Okay, fine. Huwag ka na magalit dyan. Sumusukong sabi ni Paolo kay Christine. Pasensya na, ang hirap kasing tanggapin na sa isang iglap ganun na lang ang mangyayari sa relasyon namin. Malungkot na sagot ni Christine kay Paolo. Ganun talaga. Minsan talaga akala natin yun ang tinadhana sa atin pero hindi pa pala. Kaya bakit di mo na lang subukan na maghanap ng iba? Sagot ni Paolo. Ayoko. Si Denver lang mahal ko at siya lang ang mamahalin ko. Sagot ni Christine. Napabuntong hininga na lamang si Paolo. O, ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Paolo. Bigla namang naalala ni Christine na wala sila sa kanilang bahay, kaya agad niyang kinuha ang cellphone niya at nakita niya na napakaraming missed calls ng magulang niya sa kanya. Kailangan ko na palang umuwi. Lagot ako nito kina mommy. Sabi ni Christine sabay tayo at naglakad papunta sa pintuan. Pero napatigil din siya at muling humarap kay Paolo. Thank you nga pala Paolo ha. Salamat sa pagdamay sa akin kagabi. Sa ulitin, naalis na ako ha. Bye! Sabi pa ni Christine. Saka siya lumabas doon at dalidaling pumunta sa kanyang kotse at agad itong pinaandar. San ka nang galing Christine? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam na nag-aalala kami sa'yo rito? Sunod-sunod na tanong ni Claudia kay Christine nang dumating to sa kanilang bahay. I'm sorry po mom. Hinging tawad ni Christine sa kanyang ina habang nanatiling nakayuko. Christine, ano bang nangyayari sa'yo ha? San ka ba nanggagaling at inuumaga ka ng uwi? Tanong pang muli ni Claudia. Napabuntong hininga naman si Christine. Sorry po ma'am, napainom lamang po ako at di ko na po namalayan pang oras. Sagot ni Christine. Alam ko naman Christine na may dinadamdam ka pa. Pero sana naman ingatan mong sarili mo. Huwag kang inom ng inom dahil hindi yan maganda sa katawan. Please anak, huwag mo nang uulitin to ha. Pinag-aalala mo kami ng daddy mo. Mahabang litanya ni Claudia kay Christine. Opo mom, hindi ko na po ulitin. Magpapahinga na po muna ako. Sagot ni Christine. Tinanguan lang naman siya ni Claudia, saka siya pumunta sa kanyang kwarto. Pagkarating ni Christine sa kanyang kwarto, agad siyang pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Masakit pa rin kasi ang ulo niya at gusto niyang matulog na lamang muna. Maya-maya'y naramdaman niyang tumutunog ang kanyang cellphone, kaya agad niya yung kinuha at nakita niya na si Paolo ang tumatawag. Hello, Paolo, napatawag ka? Sabi ni Christine pagkasagot niya sa tawag. Oh, hello Christine. Tatanong ko lang kung nakauwi ka na? Tanong na ni Paolo mula sa kabilang linya dahil nag-aalala siya kay Christine dahil baka masakit pa ang ulo nito dahil sa kalasingan. Oo, nakauwi na ako. Salamat Paolo ha. Pasensya ka na, hayaan mo. Sa susunod babawi na lang ko sa'yo. Yung di naman ako magiinom? Sagot ni Christine. Talaga? So pwede ba tayo mag-dinner mamaya o kaya bukas? Tanong ni Paolo. Sige, bukas na lang dahil medyo masakit pa kasi ang ulo ko eh. Gusto ko na lang munang matulog. Sagot naman ni Christine. Pagbibigyan na lamang si Paolo dahil nakakahiya naman kung hihindian niya ito. Samantalang inaya niya to, agad na itong nag-oo sa kanya. Sige, salamat Christine. Tatawagan na lang kita ulit bukas ha? Sige na, magpahinga ka na muna at alam ko, masakit pa rin yung ulo mo dahil sa dami ng nainom mo kagabi. Sagot ni Paolo, natuwang-tuwa dahil nakakasama na naman niya si Christine. Sige, bye. Salamat ulit. Sagot ni Christine, sa kanya na ini-off ang tawag. Habang si Paolo naman ngiti-ngiti, ang ini-off na ni Christine ang tawag. Dahil gusto niya na ulit makita to kahit kakaalis pa lamang ni Christine. Nag-aalala ako para kay Christine, sabi ni Claudia kay Rowel. Nasa sala sila ngayon at paalis na si Rowel papuntang opisina nito. Andiyan na ba si Christine? Tanong ni Rowel. Oo, kakauwi pa lamang niya, sagot ni Claudia. Pabayaan mo na lang siguro muna siya. Alam naman natin kung gaano kasakit para sa kanyang naging desisyon natin na ipakasal si Denver kay Angeline. Intindihin mo na lang siya muna, sagot ni Rowel. Napabuntong hininga naman si Claudia. Nag-aalala lamang ako sa kanya. Bilang isang ina, hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa anak ko, lalo na't alam ko na may dinadala ito. Lalo pa ako natatakot dahil hindi siya umuwi kagabi. Sana lang talaga maging ayos lang si Christine. Mahabang litanya ni Claudia. Magiging ayos din si Christine, huwag kang mag-alala. Alam kong kaya niya yan, kaya't pabayaan mo na lang muna siya. Baka yan ang way niya para makalimot. Sagot ni Rowel. Siguro nga. O sige na, mag-ingat ka sa trabaho. Bye! Sagot ni Claudia, saka siya hinalikan ni Rowel sa labi bago to umalis. Tinanaw na lamang ni Claudia ang papalayong sasakyan ng kanyang asawa.
Napabuntong hininga na lamang siya nang di na siya matanaw pa ang sasakyan ni Rowell. Di niya maiwasan na hindi mag-isip, lalo na sa sitwasyon ngayon ng mga anak niya. Gustuhin man niyang paboran si Christine, pero hindi niya magawa dahil alam niya na kailangan ng kumpanya nila ang tulong ng pamilya ni Denver, kaya kailangan nilang sumunod sa kagustuhan ng pamilya nito. Nasa opisina ngayon si Angeline. Busy siya sa binabasa niyang mga papeles nang makarinig siya ng katok at bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Hey, kamusta naman ang masipag kong kaibigan?" Sabi kaagad ni Beatrice pagkapasok niya sa opisina ni Angeline. Agad naman na napatingin si Angeline sa kaibigan niya. "Beatrice, napadalaw ka," sabi ni Angeline, saka siya ay tinabi muna ang kanyang mga binabasa at tilapitan ang kanyang kaibigan at nakipagbeso dito. "Paano kasi? Nakalimutan mo na yata ako dahil hindi mo na ako tinatawagan man lang." Iirap-irap na sagot ni Beatrice kay Angeline. "Sorry, nabisi lang ako kaya hindi kita matawagan. Namiss mo ba ako?" "Kamusta ka na?" Tatawa-tawang sagot ni Angeline, saka siya naupo sa sofa na naroon sa opisina niya. Tumabi naman sa kanya si Beatrice. "Nag-asawa ka lang? Nakalimutan mo na kaagad ako? Nakakapagtampo yun ah." Nakangusong sagot ni Beatrice. "Sorry na. Sadyang marami na akong ginagawa. Babawing na lang ako sa'yo," sagot ni Angeline dito. "Talaga? So pwede tayong mag-night out mamaya?" Nakangiti pang tanong ni Beatrice sa kaibigan. "Iba na lang, wag ng night out. Dinner na lang," sagot ni Angeline. "Ano ba naman yan? Nag-asawa lang ayaw na mag-night out? Sige na nga, libre mo ako ha," sagot pa ni Beatrice. "Wait lang, tayong dalawa lang ha. Baka mamaya isama mo pang asawa mo eh," pahabol pa ni Beatrice. "Oo, tayong dalawa lang. Ano, hihintayin mo na ba ako o magkita na lang tayo mamaya?" tanong pa ni Angeline. "Hintay na lang kita. Wala rin naman akong ginagawa eh. Wala rin akong kasamang mamasyal. Kaya hintayin na lang kita, total, hapon naman na," sagot ni Beatrice. "O sige, tatapusin ko lang mga ginagawa ko para makaalis na tayo," sagot ni Angeline at bumalik na siya sa pwesto niya upang mabilis niya lang matapos sa mga ginagawa niya. Inabala na lang muna ni Beatrice ang kanyang sarili sa pagbabasa ng mga magazines na naroon habang si Angeline na may seryosong-seryoso sa kanyang ginagawa. Hindi rin naman nagtagal at natapos na rin si Angeline sa kanyang ginagawa. "Done, let's go," sabi ni Angeline, saka niya sinarado ng kanyang laptop. Napalingon naman sa kanyang pwesto si Beatrice. "Tapos na? Ang bilis mo naman?" Gulat na sabi ni Beatrice na wala pa yatang 2 oras siyang naghihintay sa kaibigan niya. "Oo, ayaw mo ba? Binilisan ko na para makabawi naman ako sa'yo." Tatawa-tawang sagot ni Angeline, sa kanya nilapitan si Beatrice. Agad naman silang pumunta sa isang restaurant na alam ni Angeline na paboritong puntahan ni Beatrice. "Oh, kamusta ka naman ngayon? Kamusta ang buhay may asawa?" tanong ni Beatrice kay Angeline matapos silang umorder ng kanilang pagkain. "Ayos naman kami ni Denver," maikling sagot ni Angeline. "Baka gusto mong magkwento?" Tataas-taas ang kilay na sabi ni Beatrice dahil nararamdaman niya na may kakaiba kay Angeline ngayon. "Sige na, magkukwento na ako. Alam ko naman sa tinginan mo na yan na gusto mong sumagap ng chismis," sagot ni Angeline. Natawa naman si Beatrice dahil sa sinabi ni Angeline. "So ano na? Simulan mo na magkwento," tatawa-tawang sagot ni Beatrice. Napabuntong hininga naman si Angeline dahil hindi niya alam kung paano ba niya sisimulang ikwento sa kaibigan niya ang namamagitan sa kanila ngayon ni Denver. Maya-maya ay dumating na rin naman ang in-order nilang pagkain kaya hinintay na muna nilang matapos na ma-serve ang mga yon. "Simulan mo na, girl, habang kumakain tayo," sabi ni Beatrice. "Mamaya na. Tapusin na muna natin to," sagot ni Angeline, sabay kuha ng pagkain. Wala naman nang nagawa si Beatrice kaya kumain na lang muna rin siya. Matapos silang kumain, ngingiti-ngiti naman na nakatingin si Angeline kay Beatrice. "Tapos na tayong mag-usap, baka gusto mong i-share yan dahil may nasisense akong kakaiba sa'yo eh," sabi ni Beatrice kay Angeline. "At ano naman ang nasisense mo?" tanong ni Angeline. "Ano ba, Angeline? Huwag mo nang patagalin yan. Share mo na kasi." Iirap-irap pa na sagot ni Beatrice kay Angeline. "Oo, eto na nga," sagot ni Angeline at tinignan naman siya ni Beatrice. Naghihintay sa susunod niyang sasabihin. "Beatrice, sa tingin mo ba, tama na ayusin namin ang pamilya namin ni Denver?"
Panimula ni Angeline. Why not? Kung pareho niya namang gusto yun eh. Sagot ni Beatrice, pero natigilan din siya nang ma-realize niyang sinabi ni Angeline. Wait, what do you mean? Gulat na tanong ni Beatrice kay Angeline. Napabuntong hininga naman si Angeline. Beatrice, gusto ni Denver na ayusin namin ang pamilya namin. Ang sabi niya gusto raw niyang bumuo ng pamilya kasama ako. Ang sabi niya, mahal daw niya ako. Sagot ni Angeline. Really? Oh my God! Sabi ko na nga ba mafo-fall sa'yo si Denver? Pero, sandali lang ha, ikaw ba? Anong nararamdaman mo para kay Denver? Tanong ni Beatrice. Di naman makasagot si Angeline at nilalaro niya na ang daliri. Dahil hindi niya alam kung paano ba niya aaminin sa kaibigan niya ang lahat. Pagtingin niya kay Beatrice ay naghihintay na to ng sasabihin niya. Okay, fine. Ikukwento ko na nga sa'yo. Sumusukong sabi ni Angeline. Waiting, nakataas ang kilay na sabi ni Beatrice. Ganito kasi yun pero wait lang yung sasabihin ko sa'yo. Sa ating dalawa lang to wala ka ibang pagsasabihan. Paniniguro ni Angeline dahil nahihiya talaga siya na baka may ibang makaalam sa nangyari sa kanila ni Denver. Tumangutang naman si Beatrice. Oo, sa atin lang tong dalawa. Wala ako ibang pagsasabihan. Promise. Sagot ni Beatrice at tinaas niya ang kanyang kamay. Naanimoy nanunumpa. Beatrice, may nangyari na kasi sa amin ni Denver. Pag-amin ni Angeline. Nanlaki naman ang mata ni Beatrice dahil sa sinabi ni Angeline. What? Sigaw ni Beatrice. Bunganga mo, Beatrice. Saway ni Angeline sa kaibigan. Sorry, nabigla lang ako. Anong sabi mo? Sinuko mo ng perlas ng silanganan? Oh my God, Angeline, totoo ba yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Beatrice sa kaibigan. Tumangot naman si Angeline sa kaibigan niya. Oo, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Totoo yun, sagot ni Angeline. Pero bakit? Bakit ka bumigay, girl? Hindi ka pa sigurado sa kanya, di ba? Kailan pa to nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Beatrice. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin nung gabi ng birthday ni Mommy Diana. Basta hindi ko maintindihan yung katawan ko noon dahil init na init ako. Basta ang natatandaan ko noon, ako ang unang humalik kay Denver. Tapos pagising ko na lang may nangyari na sa amin. Pagkukwento pa ni Angeline. Napanganga naman si Beatrice dahil sa kinuwento ni Angeline. Talaga? Tanong ni Beatrice. Tumangot naman si Angeline dito. Anong sabi ni Denver nung may nangyari sa inyo? Tanong pa niya. Wala, kasi parehas kami ng nararamdaman nung gabing iyon, kaya hindi rin namin masisi ang isa't isa sa nangyari, sagot ni Angeline. Nagtataka namang tiningnan ni Beatrice si Angeline. Hindi kaya may nainom kayong kung ano kaya kayo nagkaganon? Tanong ni Beatrice. Nakainom kami parehas noon sa tingin namin dahil doon kaya kami nagkaganon, sagot na lamang ni Angeline. Kung umamin na pala si Denver ngayon na mahal ka na niya, paano ka nakasisiguro na totoo nga yun? Tanong ni Beatrice. Wala naman siguro siyang dahilan para magsinungaling, di ba? Kung dahil yan sa may nangyari lang sa amin, di naman sapat na dahilan yun. Dahil lalaki naman siya at wala namang mawawala sa kanya. Hindi tulad ko na nawala ang iniingat-ingatan ko, sagot ni Angeline. Tumangot naman si Beatrice dahil sa sinabi ni Angeline. Ikaw, girl, ano nang nararamdaman mo ngayon para kay Denver? Na-fall ka na rin ba? Nakataas pa ang kilay na tanong ni Beatrice sa kaibigan. Napabuntong hininga na naman si Angeline at di makasagot sa tanong ng kanyang kaibigan. Umamin ka nga sa akin, Angeline. Soriano Chua, mahal mo na ba si Denver? Tanong pa muli ni Beatrice kay Angeline. Tumangot naman si Angeline sa kaibigan niya. Bigla namang namilog ang mata ni Beatrice nang tumango si Angeline. Sa tingin ko, mahal ko na rin si Denver. Pag-amin ni Angeline sa kanyang kaibigan. Oh my gosh, totoo? Ay! Kinikilig pang sabi ni Beatrice. Seryoso yan, Angeline, ha? Tanong pa niya kay Angeline. Mukha ba ako nagbibiro ngayon, Beatrice? Iirap-irap na sagot ni Angeline. Masaya ako para sa'yo, Angeline, dahil sa wakas na in love ka na rin. Tuwang-tuwa na sabi ni Beatrice pero natigilan na naman siya nang may maalala na naman siya. Pero wait lang. Paano yung kapatid mong si Christine? Diba, may relasyon pa rin sila ni Denver hanggang ngayon? Paano yun? Sunod-sunod na tanong ni Beatrice kay Angeline. Sabi ni Denver,
Aayusin daw niya ang tungkol sa kanila ni Christine. Makikipaghiwalay naman daw siya na maayos sa kapatid ko. At kapag naayos na yon, saka naman namin aayusin ang tungkol sa amin? Sagot ni Angeline. Ang tanong, papayag kaya ang maldito mong kapatid na makipaghiwalay kay Denver? Alam naman natin na si Christine ang gumawa ng paraan noon para maging boyfriend niya si Denver. Alam din naman natin na mahal ni Christine si Denver, kaya good luck na lang talaga sa inyo ni Denver. Pero sana, matanggap na lang talaga ni Christine na wala na silang pag-asa ni Denver, na maging maayos naman ang pagkasama niyong dalawa ni Denver. Sagot ni Beatrice. Alam ko naman ang ugali ng kapatid kong yon, kaya't sana lang talaga maayos si Denver ang pakikipaghiwalay niya rito. Sagot ni Angeline. Sana nga, pero masaya pa rin ako para sa iyo, Bes, dahil natuto ka ng magmahal. Sana maayos niya ni Denver at bumuo kagad kayo ng pamilya niyo, ha? Damihan niyo ang anak niyo, ha? Tatawa-tawang sagot ni Beatrice. Sira ka talaga? Tatawa-tawa rin na sagot ni Angeline sa kaibigan niya. Ikaw, kamusta ka naman? Tanong niya sa kaibigan niya. Bigla namang natahimik si Beatrice. Ayos naman ako, Bes. May itatanong nga pala ako sa'yo, Angeline. Sagot ni Beatrice. Ano naman itatanong mo? Naalala ko nga pala nung kasal niyo. Sino yung best man? Tila kinikilig pa na tanong ni Beatrice kay Angeline. Napakunot naman ang noon niya at inalala niya kung sino bang best man nila nung kasal nila ni Denver. Best man? Bakit mo tinatanong? Tanong ni Angeline kay Beatrice. Basta, sino nga yun? Para kasing pamilyar siya sa akin, hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Pangulit pa ni Beatrice. Si Liam yun, ka-schoolmate in siya dati. Ang alam ko, best friend siya ni Denver. Sagot ni Angeline. Kaya pala parang pamilyar siya sa akin. Wait, kung best friend siya ni Denver, di nakikita mo siya minsan or pumupunta siya sa inyo minsan? Pangulit pang muli ni Beatrice. Oo, minsan napunta siya sa bahay namin. Bakit mo ba natanong? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Angeline sa kaibigan at pagtingin niya rito parang nahulaan na niya kung bakit ito nagtatanong sa kanya tungkol kay Liam. Sandali nga, Beatrice. Huwag mong sabihin gusto mo si Liam. Nakataas pa ang kilay ni Angeline nang sabihin niya iyon. Agad namang nag-iwas ng tingin si Beatrice sa kaibigan niya. Hindi nagtatanong lang eh. Pagdinanay pa ni Beatrice. Sus, huli ka na, Beatrice. Tatawa-tawang sabi ni Angeline kay Beatrice. Napanguso naman si Beatrice dahil alam niya na aasa rin din siya ni Angeline. Huwag ka nang maingay dyan, Angeline. Nagkagapuan lang naman ako sa kanya eh. Yun lang yun, sagot ni Beatrice. Talaga ba? Hayaan mo at kapag nagawi sa amin si Liam, tatawagan kita, sagot ni Angeline. Talaga? Sige. Kinikilig pang sagot ni Beatrice. Iiling-iling naman si Angeline dahil obvious naman na may gusto si Beatrice kay Liam. Oo, para sa kaliligaya mo, sagot ni Angeline. Ngiti-ngiti naman si Beatrice at parang kinikilig pa siya sa isipin na makikita niya ulit si Liam. Nung araw kasi ng kasal na Angeline, agad niyang tinanong kung sino yon. Sa opisina naman ni Denver, kasama niya roon ang kaibigan niyang si Liam. Tinawagan niya ito dahil gusto niyang makausap at mahinga ng payo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Bakit mo ako pinatawag? Kamahalan? Tanong ni Liam kay Denver na may halong pangaasar. Iiling-iling naman si Denver sa kaibigan niya dahil minsan talaga puro kalokohan ito. Hindi ka naman siguro busy, no? Tanong ni Denver. Hindi naman. Bakit mo ba ako pinapunta rito? Tanong pang muli ni Liam. Napabuntong hininga naman si Denver. Hindi naman. Liam, sa tingin mo, ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan na kasi ako eh, sagot ni Denver. Seryoso naman bigla ang mukha ni Liam at matama na nakikinig sa kaibigan. Tungkol pa rin ba to kay Angeline? Tanong ni Liam. Muling nagbuga ng hangin sa Denver at saka dahan-dahan na tumango. Oo, nakausap ko na nakaraan si Christine pero ayaw niyang pumayag na makipaghiwalay sa akin. Ano bang gagawin ko ngayon? Sagot ni Denver. Umamin ka nga sa akin, Denver. Mahal mo na ba talaga si Angeline? Tanong ni Liam kay Denver. Di naman kaagad nakasagot si Denver sa tanong na yon ni Liam. Silence means yes. So paano na si Christine? Do you still love her? Tanong pa ulit ni Liam. Napabuntong hininga na lamang si Denver dahil sa kanyang mga iniisip. Alam niya sa sarili niya na mahal niya na si Angeline pero si Christine, hindi niya talaga alam ang nararamdaman niya para dito. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya dahil simula nang may mangyari sa kanila ni Angeline ay nag-iba na ang nararamdaman niya para rito.
Kay Christine naman, bigla ring nag-iba ang nararamdaman niya dahil hindi na kagaya ng dati na sabik siyang makasama ito. Liam, I think I love Angeline. Pero iniisip ko paano si Christine. Hindi ko alam eh. Naguguluhan na ako. Sabi ni Denver at nasabunutan pa niya ang sarili niya. Kailan pa? I mean, kailan mo pa naramdaman na mahal mo na si Angeline? Tanong pa ni Liam. Simula nung may mangyari sa amin, nung party ni Mommy. Pag-amin ni Denver. I don't know. Simula kasi nung gabing yun, nag-iba na ang nararamdaman ko para kay Angeline. Parang gusto ko na siya na lamang palagi kong kasama. Kapag nandyan siya, bumibilis ang pagtibok ng puso ko na dati naman hindi nangyayari sa akin sa tuwing nariyan siya. Pagpapatuloy pa ni Denver. Mukhang tinamaan ka na nga talaga kay Angeline. Sa bagay, hindi naman na rin yan nakapagtataka dahil maganda naman talaga si Angeline at mabait pa kung ikukumpara mo kay Christine. Kay Angeline talaga ako, sagot ni Liam. Napabuga naman ang hangin sa bibig si Denver. Sino ba ang mas matimbang sa'yo, Denver? Si Angeline ba o si Christine? Sino ba sa tingin mo sa dalawa ang mas mahal mo ngayon? Sunod-sunod pang tanong ni Liam kay Denver. Si Angeline, ang mahal ko ngayon, Liam, at sigurado na ako doon. Gusto ko na sanang ayusin ang pagkasama namin at bumuo kami ng sarili naming pamilya. Pero iniisip ko si Christine, paano siya? Ayaw niya kasing makipaghiwalay sa akin. Kinausap ko siya noong nakaraan pero ayaw niya talagang pumayag, sagot ni Denver. Ang mabuti pa, kausapin mo ulit si Christine. Kausapin mo siya ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo at kung bakit mo gustong makipaghiwalay na. Siguro naman maiintindihan ka niya, sagot ni Liam. Ginawa ko na yun, Liam, pero ayaw niyang makinig, sagot ni Denver. Sinabi mo ba sa kanya ang tunay mong dahilan? Tanong ni Liam. Umiling naman si Denver. Hindi, dahil baka hindi lang din naman niya ako maintindihan, sagot ni Denver. Bakit kasi hindi mo subukan? Wala na rin naman siyang magagawa kung gusto mo nang ayusin ang relasyon ninyo ni Angeline, sagot ni Liam. Nag-isip-isip naman na muna si Denver. Sige, susubukan ko na lamang ulit. Kakausapin at paliliwanagan ko si Christine. Pero kapag hindi pa rin siya pumayag, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ang hirap niya kasing paliwanagan. Ayaw niya kasing makinig sa paliwanag ko sa kanya, sagot ni Denver. Tinapik-tapik naman ni Liam ang balikat ni Denver. Mas mabuti pa nga na kausapin mo na siya talaga ng maayos para maayos nyo na ni Angeline ang bubuuin ninyong pamilya, sagot ni Liam. Kamusta pala si Angeline? Anong sabi niya nang umamin ka na sa kanya na gusto mo nang ayusin ang relasyon ninyo? Pagpapatuloy pa ni Liam. Ang sabi niya, ayusin ko muna tungkol sa amin ni Christine bago ko ayusin ang relasyon namin, sagot ni Denver. Tumangutango naman si Liam. Tama naman si Angeline. Dahil sa inyong dalawa, siya ang mas naiipit sa sitwasyon ninyo dahil kapatid niya si Christine, sagot ni Liam. Alam ko naman yon. Kaya nga gusto ko nang makipaghiwalay ng maayos kay Christine pero ayaw naman kasi nitong pumayag, sagot ni Denver. Basta gawin mo na lamang sa tingin mo ay tama, sagot ni Liam. Natahimik naman silang dalawa. Si Denver nag-iisip na maganda niyang gagawin at sasabihin kay Christine para pumayag na itong maghiwalay na sila, habang si Liam naman ay patingin-tingin kay Denver.